Magandang umaga po, bumabati ng may ngiti mga lingkod niyong Conrad, Julie at baby. Pang dental man o physical, pang hayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad bigyan ng solusyon. Tune in, nood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes wala tong miss. Tiyak kayo ay mabibless, may libreng load kita kids. Tanghali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit, impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian, kasalo mo sa pananghalian. Good morning po sa lahat. Happy Thursday once again sa ating lahat. Sana po ay hindi kayo nagulat. Dahil kami po ay girl power ngayong araw. At isang malaking pagpapala po na kami po ay muling nakabalik sa inyong harapan ngayong umaga. Di ba, Doc Julie? Oo. Naninibago. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Masayang umaga at medyo na-delay kami dahil pawala-wala na naman ang ating mga signal. Nawa ay patuloy lang kayong manood. Yes. At darating din po yan. Kahit mawala kami, huwag kayong mawawala dyan. Paling kayo. Yan. So please bear with us hanggang sa matapos at sana ay hindi na masira ang signal natin. Ayan.
So, Doc, bati muna tayo. Oo, batiin ko muna Yes. ang mga taga-North, South, East. and West corners ng ating simbahan. Good morning po sa inyong lahat at salamat sa muling pagsama sa amin ngayong umaga. Oo, at siyempre binabati ko lahat ng mga area leaders at parang walang area leaders na leader na nandito ngayon. Busy po sila. Yung iba ay nasa area. Nasa mission trip yung iba. Tapos, Yung ating host, yes, nasa mission trip. nasa mission trip. Kaya, Isa siya doon, nandoon. No? kaya wala siya ngayon dito. Oo nga. At siyempre binabati din namin lahat ng mga taga San Carlos. Yes. Oo, dyan, sa mission natin dyan. Yes. At alam ko, busy-busy rin sila. Busy-busy sa kanilang Soul winning. soul winning. Ingat ang kayo dyan. visitation, oo. Yes, visitation. Ingat kayo dyan. At siyempre, batiin na rin natin itong mga nandito sa ating mga comment section. Yes. Oo, nandito si Ma'am Josephine Negado. Siya na ungungunas dito sa akin. Yun. At Ma'am Christy Tungol. Hello, Ma'am. Good morning po. Oo. At Ma'am Linda Quiñones. Good morning, Ma'am. Ma'am Cecil Ampig. Ma'am Melody Alarba. Normie Barubuhese. Ma'am Mirna Alianige. At pawala-wala din po. Yes, hindi po namin makita. Ma'am, nakita ko kanina, Sir Marvin is watching. Yes, Hello, good morning sir. po, Sir Marvin. Sino pa ba? Yun lang ang lumalabas dito sa akin, Batiin sir. natin yung ating mga sponsors ba yun? O yung ating mga Huwag kakalimutan ng Huwag getaway. kalimutan ang Wellness Getaway ng unguna sa listahan. Courtesy of yours truly. Ayan. Ano pa ba? Sino pa, Doc? Mga ating mga... Genesis Castillo. Yes, ang kanyang pares at pastil na napakasarap. Sino pa ba? Tangkilikin po natin ang sariling atin at ano pa, kung gusto nyo magpaganda ng buhok, gaya po nung sa akin, pumunta po kayo sa Hermate Salon, courtesy of Sir Gerard and Ma'am Laila. Biglang humahaba ang Yes, buhok ng... humahaba ang buhok namin at umi-straight dahil po sa Hermate Salon. Oo nga. Okay, sino pa ba, Doc? Mga ating Sino mga... ba yung ang sa Hermate ay sina Gerald Yes, at si Ma'am Arevalo Laila. at si Leila. Yes. Si ano pa? Sino pa? Yung ating hindi ko memorize, Doc, pero I'll do my best na memorize lahat yan. Oo nga, hindi ko na matandaan. Hermate Salon, Wellness, ano pa ba? Ang ating Yung tinapa. Kay Doc Yung Eugene. frozen, Tuna products ni Doc tuna, Eugene na masasarap din. I-try nyo na po yan kung hindi nyo pa natitikman. Ano pa ba? Yung ating mga, ano ba yun sa yung Kristiyanong pamilihan. Yun. Kristiyano. Mga kasuotan na talagang pang-Kristiyano. Pumunta po kayo kay Ma'am. Nakalimutan ko rin po yung pangalan, pero alam niyo na po yun. Si Ma'am Bel. Ma'am Bel, tama ba? Rabino, yun. Okay. Salamat po sa nag-coach. Ayun, sino pa ba? Rollins Marketplace, fresh fruits and vegetables. Yan, kay Sir Randy Cosare, tsaka kay Ma'am Maylene Cosare. Yan, iba? Ano pa ba? Sino pa? Kung gusto nyo ng mga healthy or mga talagang sariwang mga fruits and vegetables, punta po kayo sa Rollins Marketplace. Ano pa, Doc? Sino pa? Meron pa ba tayo nakalimutan dyan? Unico. Unico Massage. O, di ba? Malapit na ako maging host dito eh. Konti na lang. Unico Massage. Kay Sir Ryan. Yan. So, kailangan, kasama yan sa ating wellness. Di ba? Yung ating hindi ko masyado na memorize gawa ng si Con ng dyan eh. Ayun nga. So, sana po tayo ay mabless muli sa ating tatalakayin. Siguro, doon na lang muna tayo, Doc, no? Kasi yung memory natin medyo medyo hindi pa ganoon ka-prepared dahil biglaan po ang lahat ng pangyayari ngayong umaga. Salamat sa Diyos at kahit po biglaan ay tayo ay
available. Okay, so ngayon pong umaga ay pupunta na po tayo sa ating nutrition topic. So basically, it's just a review na discuss na rin natin years ago, pero alam ko, pag na-refresh tayo, baka meron tayong nakalimutan. So meron pa rin magiging blessing po sa atin. So it's about nutrition and weight management. Ayan. So, I know lahat or most of us ay magkakaroon ng knowledge or idea kung paano ba i-maintain yung ating weight. Kasi 'di ba kapag hindi maayos yung ating timbang, hindi siya normal, merong mga health risk na pwedeng mangyari, 'di ba? Doon magsisimula yung sakit kapag overweight ka, kapag obese ka. So, doon magsisimula yung iba't ibang klaseng sakit later on. So, it's very important po na maalagaan natin ang ating weight. Kasi ito yung parang prerequisite na hindi tumaas yung risk natin to get yung mga diseases. Di po ba? So, nutrition in relation with weight management, yung ating tatalakayin. Ano ba yung weight management? So, discuss natin siya. What is weight management? It is used to describe both techniques and underlying physiological process. Josh. Sir Josh, ayan. So, underlying physiological process that contribute to a person's ability to attain or maintain a certain weight. So, ito siya, ito yung mga techniques, yung mga ways na kailangan natin gawin para ma-maintain natin yung ating healthy weight. Most weight management techniques encompass long-term lifestyle strategies that promote healthy eating and daily physical activity. It's basically, ito lang po yung kailangan gawin. Okay? Actually, ma'am, yan, pag sinabing weight management, hindi naman yung dahil malaki ka o Yes, mabigat oo. ka or magaan ka. Yes. Diba? Ito Basta, yung, oo. yes, ito yung na-maintain mo yung normal. Normal. Diba? Huwag mo nang hihintayin na, kapag underweight ka ngayon, i-manage mo na siya. So, paano mo siya magiging ino-normalize? Pag overweight ka naman, i-manage mo pa rin siya. Tapos, paano mo siya ibababa, di ba? Kapag nasa normal weight ka naman na ngayon, i-manage mo siya na ma-maintain mo yung normal. So, yun yung pinaka, ng weight management. Okay? So, may mga techniques, may mga steps, may mga strategies na gagawin para para ma-manage natin yung ating weight. Di ba? Alam naman kasi natin na kapag hindi mo na-manage yan, doon lumalabas yung mga sakit na ayaw natin, which is talagang nangyayari po talaga siya. Okay? So, yun. And then, how to know? Ayan na. Babalikan na naman natin. So, magma-mathematics muna tayo ngayong umaga, no? So, ito, madali lang naman siya. Actually, pwede na i-google to, yung formula. Paano mo malalaman kung underweight ba ako, or normal ba ako, or overweight, or obese ba ako? So, meron tayong mga formula na ginagamit para malaman natin nasa ideal body weight ba tayo. Okay? So, anong goal natin is to maintain the ideal body weight. So, how to know? Many people wants to know the answer to this question. However, there is not one ideal weight for each person. So, ito hindi po pwede na hindi possible na puro kayo magkaparehas kayo ng height, dapat same na kayo ng weight. So, it depends pa rin kasi merong mga tao na small frame lang, although magka-height kayo pero mas skinny yung body type niya, meron namang big frame, meron namang medium frame lang. So, hindi puro kayo same kayo ng height ay dapat same na kayo ng timbang. So, it depends pa rin. Merong factors na kino-consider, di ba? Number 1, age, height, gender, muscle fat ratio, body fat distribution, or body frame. Yan yung sinasabi ko kanina, di ba? So, hindi naman magka-height nga kayo pero mas bata yung isa mas matanda, di ba? So, hindi the same ang ang dapat na timbang ninyo. Okay? Pareho nga kayo ng height, pero lalaki yung isa, babae yung isa, so hindi applicable yung ganon. Okay? So, maraming factors na i-consider para
alamin or malaman yung ideal body weight natin. Ano-ano yung mga different methods to calculate? So, pwede nyo i-screenshot ito, i-save sa phone para kapag kailangan nyo ng i-compute yung mga sarili niyo or yung mga kung sino man gusto nyo computean, meron na kayong copy ng formula. I-screenshot nyo na lang siya. So, method number 1, ginagamit natin yung BMI or Body Mass Index. So, it measures a person's weight in relation to height. So, ito na yon, height and weight lang ang kailangan mo. So, halimbawa, ako, wag na lang ako. Nakakaya yung height ko. Ikaw na lang, Doc. Anong height mo, Doc? 5 feet. 5'5". 5'5", di ba? So, 5'5". Meron pang conversion na mangyayari dyan. Ito yung formula. Ayan. Ito yung formula ng BMI. Bahala na kayo dyan. Maglabas na kayo ng calculator, di ba? So, yung weight mo in kilograms divided by height in meters squared. O, do the math na. Bahala na kayo dyan. Okay? So, ito yung formula ng BMI. Napakadaling i-compute niyan. Okay? Mayroon namang sa cellphone, di ba? May app na pwede mo i-convert yung cm to meters, di ba? Ganyan. So, kayo na bahala. Yun yung ating formula for body mass index. Okay? O, ito yung sample natin. 52 kilograms yung weight niya, tapos 1.47 meters squared yung height. So, ayan na ngayon yung formula, yung solution. Ayan, 52 over 2.160. So, ayan na yon. Okay, ang kanyang BMI ay 24. So, alamin natin, normal ba itong 24? Doon, normal ba yung 52 kilograms sa kanyang height na 1.47 meters squared, di ba? So, 24 ang answer. Check natin kung tama. Yan. BMI of less than 18.5 means that a person is underweight. Underweight. Okay? BMI of between 18.5 and 24.9 is ideal. Oh, so, ideal siya. Kasi 24 eh. So, normal itong 52 kilos sa height niya. BMI of between 25 to 29.9 is overweight. Ayan ha, screenshot nyo na yan. So, yung formula, ito naman yung, yan. So, malalaman mo kung nasaan ka dyan category. Underweight, normal, overweight. Pag BMI over 30, so 30 pataas, indicates obesity. Yung obesity, meron pang level yan. Level 1, 2, 3 pa yan. So, basta 30 pataas, nasa obese level ka na. Okay? So, i-compute mo na, screenshot nyo yan, alamin mo, naku, nalaman ko lang ngayong araw. Obese pala ako. Ganyan. Di ba? So, you will get surprised, di ba, na malalaman mo na ko. Tapos, hindi mo alam, akala mo normal, pero underweight ka pala. Kasi nga, feeling mo kasi pagpayat ka, okay na. So, hindi rin pala healthy yung pag-underweight tayo. Okay? So, hopefully, nakuha ng lahat ng formula natin, no? Hindi mo na kailangan i-search pa. Nandiyan na sa mga screen natin. I-record mo na lang. Ayan. Medyo maliit, pero ito yung ating mga sample lang naman ito. So, sa 410, andun ako sa 410 eh. Sa 410, doon tayo sa 410, sa number 1. O, doon ako. So, saan ba ako dyan? Yun. Nakita ko na kung nasan ako. Ayan. So, alamin natin kung ano ito yung height mo, ito yung weight mo, ito yung category kung nasaan ka. So, kung ano ka, Doc? 5'5", no? Ano yung timbang mo ngayon, Doc? 65. In pounds yun. So, ano ba yun? 130 something? Parang nasa normal ka naman, Doc, ah. 65 kilos? So, parang nasa within normal range ka naman, Doc. So, yun, di ba? And then, considering yung mga factors na sinabi ko kanina, yung age, yung height, yung gender, di ba? So, yun, considering that. Okay, merong note dito. BMI method is a very simple measurement. It doesn't take into account a person's waist to hip ratio. So, di ba? Possible naman na normal yung BMI mo, pero meron pa tayong isang method kasi na waist to hip ratio. Meaning, yung ratio ng hips mo tsaka ng waist mo, kasi possible na
doon ka malaki eh. Yung part na yun yung malaki. So, it will, have a big impact. So, proportion of muscle fat distribution in a person's body build. Ayan, yung body build, ito yung, kung small frame ka ba, kasi di ba may ganon, kung petite, kung big frame na kahit anong workout o kahit anong diet mo, mabigat pa din kasi nga nasa body frame yun ng tao. Depende yun. Meron naman kahit anong kain, kahit anong buhat ng weights, hindi talaga lumalaki kasi yun talaga yung body frame nila. May ganon. So yan na, hindi sa lahat ng pagkakataon ay ginagamit ang BMI method. Okay? Kasi possible na yung BMI mo is mataas, pero puro muscles ka naman. So pwede mong masabi na hindi ka overweight or hindi, pwede mong masabi na healthy rin yung medyo mataas yung timbang mo. Kasi nga, is more on muscles. Possible yon. Okay? So isa lang siya sa method. Isa sa method, basic method, pero not all the time ginagamit siya. At pwede mong maging basis ng iyong pag-check ng ideal body weight. Okay? And then, yan. Ito yung sinasabi ko kaninang waist to hip ratio. I think discuss ko na rin before sa mga previous topic na yung sukat ng waist no kapag nasa 35 pataas ba sa sa lalaki. Yon, meron ng risk sa mga sakit. Kumbaga, nasa overweight or obese level ka na. Yan. Ito naman yung method 2 natin, yung waist to hip ratio. This is the quick measurement of fat distribution that may help indicate a person's overall health. Ito naman, actually, more on fat measurement ito. Yung BMI kasi more on overall weight without considering the fat, the muscles. Ito namang method number 2 is focusing on body fat. Diba? Kasi diba, meron tayong part ng body natin na nandoon namumuhay yung taba, di ba? May ganun eh. Meron naman sa thighs, sa hips, di ba? Meron naman sa braso, meron naman sa mukha, ganyan. So, meron tayong part ng body natin na nagko-concentrate yung taba. Kadalasan sa abdominal area, sa gitna. Kaya ito yung indication, diyan sinusukat, waist mo, tsaka yung hip mo. Di ba? So, marami na nagusakot ngayon yan. Sinusukat nyo na ba? O yan, check na natin. Paano ko malalaman kung normal ako? By using waist to hip ratio method. Yan. Formula, screenshot nyo na to Waist measurement divided by size of hip measurement. Yan na, nagkakaalaman na. Ano bang size ng waist mo ngayon? Di ba? Okay, inches or cm, bahala na kayo. And 38 inches, 97 cm. So ito, sample natin, 30 inches yung waist, tapos 38 inches yung hip. Tama ba? Sexy pa waist, rin yan. Oo. 0.78 po yung sagot. So alamin natin kung normal yung kanyang body fat measurement dun sa sukat niya. Yan, ito na. So magkaiba ang category sa women tsaka mga men. Siyempre, 'di ba? Ang babae, likas talaga ng malalaki ang hips niyan eh. Malalaki ang balakang, 'di ba? Bihira sa lalaki ang malaking balakang, tama ba, Dok? Ayan 'yan. So, bihira sa lalaki ang walang balakang, ang may balakang. Bihira naman sa babae ang walang balakang, tama po ba? Ayun lang, yun lang yung observation ko at parang totoo naman yun, Doc, 'di ba? Yun. So basically ang babae talagang malaki ang mga hips. Tapos malalaki rin ba yung waist? Depende yun. So ito yung ating category. Health risk, tapos iba sa babae tsaka sa lalaki. So low yung risk mo kapag 0.80 or lower. So yung sagot kanina, di ba? 0.78. So healthy siya. Okay? So nasukat nyo na ba mga kapatid? Na-compute nyo na ba yung waist to hip ratio kung nasaan kayo? Magawa nga ito mamaya. Okay. Ayan. So, pag na-measure mo, tapos nakita mo sa category na, naku, nandun ako sa high. Anong gagawin natin? Paliitin natin yung ating mga balakang tsaka yung ating mga waist. Diba? So, do something na as early as now.
Di ba, Doc, na-remind talaga tayo dito, no? Kahit ako ay talagang, ako ang unang na-bless sa topic na to ngayong araw. Okay, so, gawin na natin to, no? Unahin natin yung mga sarili natin. Huwag tayong tumingin sa iba. Sarili muna natin ang unahin natin dito. So, alamin, nasa low ka ba? Nasa moderate or nasa high? Nasaan ka ba dyan, Doc? Makakaalaman tayo. Moderate. Parang ako din. Ganun eh. Parang andun din ako sa moderate. Pero yun nga, di ba? Gawin natin, i-goal natin, andun tayo sa low. So meaning, dapat normal. So do something, ano ba yung mga exercises, tsaka diet na magpapaliit ng ating waist at ang hips. Di ba, Doc? Ayan na, uminom na ng lemon water, uminom na ng ginger tea, na may turmeric, yan, di ba? Alamin na. Bawasan ang sugar, di ba? Bawasan ang carbs, especially yung mga simple carbs. Iwasan ang fatty foods. Piliin more on, di ba? More on fruits, vegetables, yung mga low calorie tsaka high fiber. Guaranteed yan. Diliit talaga. At sabayan natin ng exercise. Di ba? So yan i-compute mo yung sarili mo. Ito, yan. Yung formula, screenshot nyo na. Tapos, ito yung ating category. Pagka gusto nyo kumuha ng copy, PM nyo lang po ako. Okay? Ayan. Yan. WHR is an easy, inexpensive. Bibili ka lang ng medida, tape measure. Sobrang daling gawin, accurate way to see how much body fat you have. It can also predict your risk for heart diseases and diabetes. Bakit? Diba kasi ito yung part na yun, abdominal tsaka yun dito. So, kapag mataas yung body fat mo on this area, malapit yan sa puso. Diba? So, andoon yung risk talaga sa mga heart diseases. So, i-prevent natin na malaki yung ating yung waistline. Okay? WHR method is more accurate. Yan, ito na. Mas accurate pala ito kaysa sa BMI. Kasi nga, it measures also the body fat. Diba? Unlike sa BMI, yung talagang overall timbang lang eh. Possible kasi yung BMI, napainom ka lang ng maraming tubig, kaya ka mabigat. Or ano ka lang, talagang malaki yung muscle mo, or big frame ka, kaya ka mabigat. Diba? So, mas accurate ang waist-to-hip ratio method. Okay? Hope it's clear, no? Ito na tayo. Ano-ano ba yung nutritional guidelines? Yan na. Paano natin i-manage yung ating weight? Through nutrition. Siyempre, none other than nutrition. Okay? Ano-ano ba yun? Number 1, sinabi ko na rin kanina. Emphasize mo sa diet mo yung fruits, vegetables, whole grain, and fat-free dairy products. Huwag naman yung puro matamis tayo, puro tayo taba, puro kain sa labas, puro kain sa fast food. Make sure na kahit pa paano, mas marami yung kinakain natin na home cook or tayo yung nag-prepare, tayo yung nagluto. Kasi hanggat maaari, meron tayong choice, option to modify your meal. Diba? Bawasan yung mantika, bawasan yung, bawasan yung dami ng asukal, Alat. yung asin, di ba? So, you can do that Lalo-lalo na kung nalaman mo na rin sa araw na ito na ikaw ay nasa high risk at ikaw ay nasa obese or overweight, di ba? Gawin mo na ito ASAP, okay? Yan yung number 1 emphasize mo yan. Diyan ka mag-focus. Kumbaga, sa every meal mo or on a daily basis, ito dapat yung mas marami mong nakakain. Di ba? Ayan. Number 2, yan. Siyempre, include mo rin naman yung meat, pero dapat lean. Okay? Tigil-tigil lang muna natin yung mga lechon, crispy pata, sisig, na ang dami-daming taba, di ba? Focus on lean meat, fish, and poultry in your diet. So, gumawa ka na ng fruits, vegetables, samahan mo ng lean protein. Okay? So, yan. Yan ang makakatulong sa ating weight management. Number 3. Ito na ulit. Stay within your calorie requirement. Alamin mo rin. So, meron din tayong topic niyan. Diniscuss na din natin yan before. Diba, Doc? Ano yung calorie requirement mo? Individually, hindi yung gaya-gaya lang. Hindi porke nag-lose sa 1.5 calories yung friend mo, 1.5 na rin kakainin mo. So, hindi.
Alamin mo yung sarili mong calorie requirement and then stay within it. Huwag yung gaya-gaya diet lang. Okay? So yan ha. Number 3. Number 4. Ayan, sinabi ko na rin kanina yan. Maintain a diet low in saturated fats. Ito yung bad fats kung tawagin, yung saturated fat. Sodium, yung salt content ng ating pagkain. And of course, sugar. Etong tatlong to talaga, tanggalin mo lang yan sa diet mo. Or bawasan, or limit, di ba? I-limit mo. Pag yan ang number 1 mong tinanggal muna, talaga makikita mo na yung difference, big difference sa iyong katawan at sa pakiramdam mo. Yan diba? na yung mga chichirya. Yes. Living testimony po ako dyan. Hindi po ako dyan. Guilty rin po ako dyan. Kasi nung time na nag-decide ako na gusto ko talaga na magbawas na ng timbang. So, kita na ba ng konti? Ayan talaga. Medyo tinabangan mo yung tinanggalan mo talaga yung sugar. Talagang matabang na talaga siya as in. Pero, nasanay na rin. Tapos talagang sobrang halos hindi nga limit yung ginawa ko. Parang inumit ko siya for some time hanggang sa konti-konti na parang hindi mo siya hinahanap-hanap. Ganon. So, it will start to that. Tapos, syempre kasi, ayaw mong masayang yung iyong effort sa pag-dieta, pag-ayos ng kain mo, sasabayan mo yun ng exercise, diba? Para hindi sayang. Kasi nga, mas talaga ma-achieve mo yung optimum na result kapag sinabayan mo talaga ito ng exercise. Hindi naman kailangan sobrang intense or hindi naman kailangan sobrang strenuous. Kung ano lang yung kaya ng katawan mo, kung ano lang yung level ng activity mo, kung yung fitness level mo yun yung gawin. Huwag mo ipilit na, ay nagbubuhat talaga ng dumbbell to, ganyan-ganyan. Gagawin ko din to kasi 5 kilos pinayat niya eh. Yun. So, yun. Living testimony ako rito. Ginawa ko na rin to for the past months ba? Past weeks. So, yun na. Yun. Gawin nyo rin siya. Talagang very effective. Tapos, may feel mo naman yung nag-improve yung health mo, yung hindi ka na parang ang sakip-sakip ng pakiramdam, ganyan. So, gawin nyo siya. It could help. Ayan. So, maintain. Nandun tayo sa, kung ikaw, yung mga viewers natin, kung alam mo na yung level yung health mo ngayon, gumawa ka na ng paraan. Gawin mo na to. Huwag mo na hintayin pa na lumala pa yung iyong condition. Di ba? Do something na. Next. Ito na. So, hindi naman pala siya gano'n enjoy comfort foods once in a while. Nako. Yung once in a while, hindi araw-araw yun kaya nga once in a while So, ano yun? So, eat them once or twice a month. In smaller amounts. A month, di ba? So, ano ba yun? Alam ni Doc yun mga comfort foods. Kasi favorite ni Doc yun di ba, Doc? Dati. Dati ngayon hindi na. Okay, so yan. Alam na natin yun. Siguro yung mga fast food. Alam na natin yung basta lahat ng high sugar, high sodium, tsaka high fat. Yung kabaliktaran ng number 4, yun yung mga once in a while food natin. Okay? So, hindi ko na isa-isahin yan. Alam nyo na yan. Comfort foods ang tawag doon. Bakit nga ba? Naka-comfort ba kapag kumakain nun? Comfort na panandali ang comfort. Kasi pagkatapos mo kumain, para kang, alam mo yun, yung nahihilo kasi ang daming asin, ang daming betchin, di ba? Ganon. So, na-comfort ka lang for a while. Ayun. So, yun yung ating comfort foods na once or twice a month lang. Tapos, konti lang. Kasi merong iba, once a month lang ako kumain, dadamihan ko na. May ganon, di ba? Mali. Parang gusto mo lang bawiin. One time, big time mo siya. Kasi nga, once mo lang siya kinakain. Okay. Ayan na, si number 6. O, di ba? Hindi talaga nawawala ang exercise. Huwag mo nang kontrahin yan, utang na loob, di ba? Hindi ako ma-workout diet na lang ako. Again, hindi pa rin optimum ang result na makukuha mo pag hindi mo sinamahan ng physical activity. Okay, vice versa. Hindi ako papagurin ko na lang sa workout yung goal ko. Ganun pa din, hindi optimum ang iyong result, especially, di ba, 20 hanggang 30% lang ang nagagawa ng exercise.
So, it's a great reminder na mas malaki pa rin ang nutrition, pero yun nga, mas maganda pa rin para 100% ang result, gawin natin both yung activity tsaka ang ating diet. Diba? So, stay active. Pwede naman yung outdoor or Oo. indoor na ano. Actually, pwede ka magsimula sa walking lang, di ba? Walking alone is physical activity, di ba? Tapos, kapag nafe-feel mo na tumataas na yung fitness level mo, halimbawa, yung buong week ko, walking, tapos brisk walking, tapos nakakapag-jog na ako, di ba? Next week, i-progress mo na. Kasi, ginagawa mo na yan for 1 week, 2 weeks, tapos hindi nag-i-improve yung cardio mo, abay, may mali, di ba? There's something wrong. So, dapat nagpo-progress yan. Baka kasi mamaya, dire-diretso mong ginawa 1 week, 2 weeks, tapos nag-stop ka ng 1 month, di ba? So, ano yun? Walang progress. So, it should be progressing. So, halimbawa, sinimula mo sa diet, ginawa mo yung 1 week na no or binawasan mo lang yung sugar mo. Ano yung mga inalis mo? Inalis mo na yung 3-in-1 coffee mo, nag-switch ka to brewed, or yung timpla lang na walang sugar, pwede yun eh. So yun, one way. Tapos binawasan mo yung white rice mo. Ginawa mo siyang, yung imbes na 1 cup, ginawa mong half cup. So it would help, di ba? So pag nagawa mo na yun ng 1 week, 2 weeks, dapat nagpo-progress yun, di ba? Hanggang sa masanay ka na wala yun. Hindi na po pwede na ginawa mo ng 1 week, nag-lose ka ng 1 pound, tumigil ka na for 6 months. So, walang ganon. Wala. Napaka-imposible. Suntok sa buwan ang ma-achieve mo yung goal mo kapag ganon. So, consistency is the key also. Okay? Tapos, sa level naman ng activity, ito I'm speaking here by experience din. So, I actually lost parang 4 or 5 kilos na. Wow, parang ganon. Parang hindi lang gano'n kata, pero yun yung totoo yun. Ayun, so mga ganon. So, bawas talaga. Tapos, yung level ng activity mo, kung long time mo nang ginagawa yung nagka-cardio ka, nagra-run ka, dagdagan mo siya ng ibang type. Halimbawa, yung nakapag-yoga na rin ako, na-include ko na yung yoga, tapos yung mga flexibility workout, tsaka yun nga, yung compound workouts, yung mga ganon. So, kasi kapag tuloy-tuloy mong ginagawa yung the same routine, tapos hindi mo siya binabago for a long time, hindi na siya magiging effective. Parang magpaplato ka na niyan. So, yun yung kailangan natin gawin. Nagawa mo siya ng first 2 weeks, tinanggal mo yung sugar, yung fat. At first week, tinanggal mo yung sugar. Tapos second week, tinanggal mo naman yung fat. Hanggang sa na-maintain mo na siya na wala talaga yung mga food na yon na hindi maganda. Tapos exercise naman, nagawa mo sa first week, walking. Second week mo, nakapag-jog ka na. So, ibig sabihin, nag-improve yung fitness level mo. Okay? Pinapagsabay mo yung dalawang yon. Okay? So, yun yung ating mga steps na kailangan talaga natin gawin, i-maintain. So, yung pang-pito naman natin, ayan, avoid stress. Ikaw nakakaalam kung ano yung nag-trigger ng stress sa buhay mo. Di ba, Doc? So, lahat naman tayo may ganyan. Walang excuse dyan. Lahat tayo may stress level sa ating katawan. At meron tayong mga kanya-kanyang stress hormones na lumalabas pag nai-stress tayo. Remember, yung stress hormone na cortisol, lumalabas siya kapag siyempre, pag mataas yung level ng stress mo, mas madami yung stress hormone na lalabas, tama? At nagko-concentrate po siya sa belly area, dito sa gitna. So, kung napapansin mo na parang palaki ng palaki yung tiyan mo, kahit di ka naman kumakain ng marami, nasa stress po yung iyong, paglaki ng tiyan. Di ba? So, maniwala ka sa hindi, stress ka lang siguro. Hindi na ako kumakain, bakit parang ako pumapayat? Yun. So, yun yung kinakain mo yung stress. Kaya lumaki ang So, doon siya nag-concentrate. Ano ba yung mga stress natin? Ang dami pong kategory ng stress. Physical stress, mental, emotional, financial, lahat. Saan ka doon? Okay? Pag physical stress, ito yung most common eh. Ano yung mga physical stress? Puyat, pagod, gutom, yung mga ganyan, di ba, Doc? Yan yun eh.
Yan yung mga physical stress na talagang nakakataba rin siya. So yun. Avoid mo yung stress na yun. So kung lahat ng ito ay magawa natin, meron pa ba? Meron pa. Pang-8. Ayan. So, nagawa mo yung from number 1 to number 7. Pero yung number 8, nag-failed ka. Wala na. Oo, sira pa din yun. Yes. Nagawa ko yung fruits and vegetables, kumakain ako ng tama, tama yung calories ko, hindi na ako kumakain ng sugar and sodium, yung comfort food ko was a month na lang, physically active ako, wala akong stress sa buhay, pero hindi mo nagawa yung sleep. May ganun ba? Ayun, di ba? Kasi yung get enough sleep, physical stress yan eh. Kasi wala puyat ka eh, di ba? So, it's part of the physical stress. So, wag tayong maang-maangan sa ating katawan. Wag tayong magpatay mali siya na wala tayong stress, no? So, akala mo lang siguro wala. Pero meron. Okay? Magawa mo lang itong number 1 to number 8, magkakaroon tayo ng maayos na weight. Okay? Talaga ma-manage natin ang ating weight. Sa mga hindi nakapakinig, hindi nakapanood, i-share natin sa ating mga loved ones at friends na alam mong kailangan itong informasyon na ito. Di ba, Dok? So, I hope tayo ay pinagpala sa umagang ito sa ating topic. Kung meron po kayong mga questions, paki-comment na lang at babasahin namin sa abot na aming makakaya at sasagutin namin. Ayan. Actually, wala naman ako nakita question dito. Pero, wala naman. Siguro malinaw sa kanila ang lahat, kaya walang question. It's either ayaw nilang sundin or nahihirapan o baka sila normal na sila, di ba? Di ba, pwede naman mag-PM kung may specific kayo na question. Okay. Ayan. So, meron pa ba tayong nakalimutan? Doc, meron pa tayong dapat batiin? May birthdays ba ngayong araw na dapat nating batiin, no? So, wala pang mga tanong so far? So far, wala naman. Or, ewan ko lang dito sa cellphone ko. Ewan ko ba? Wala bang kulang to eh. Oo. Batiin din natin itong mga nanood ngayon. Mama Rosalinda Calara. Cesar Dejos. Ma'am Leticia Aranda. Ma'am Jovelyn Nunez Gonzaga. At sino pa? Konti na lang din yung nakikita ko eh. Oo, Nandi. Doon sa mga nauna, nawala binabati po namin kayong lahat kung sino yung nandyan. Medyo maano yung internet kaya hindi natin makita lahat. Ang ating host po ay nasa San Carlos. Nasa Mission Trip po. Yes po. Kaya kami dalawa lang muna. Yes, girl power muna. So, pag meron kayong specific question regarding nutrition, health, reachable naman po ako. Oo. Tsaka kung gusto nyong makuha yung inyong mga BMI, specific, yes. Ano isa? WH. Yes, waist to hip ratio na ano. Kung hindi kung na-miss nyo kanina yung slide, no, I can give you a copy. So, i-reach out nyo lang po ako. So, sana po tayo ay na-bless. Kung wala na po tayong babatiin, Doc, ano na ba tayo? Wala na ba tayong ano? Wag muna silang aalis. At okay, alis. Siyempre, abangan nyo pa rin yung ating, kasi hindi pa weekend ngayon eh. Akala ko lang weekend kasi ako yun nandito. So, Thursday pa lang po ngayon. Meron pa rin po tayong IP bukas. Huwag nyong isipin na porke ako yun nandito eh. Tapos na ang IP. Wala na bukas. Meron pa rin po. Nag-switch lang kami ng schedule pero we will see you again tomorrow sa ating programa at siyempre, wag po kayong aalis dahil meron pa tayong The Baptist Lunch which is, ang pag-uusapan ay about sa young people. Tama po ba? Young people ang ano ngayon, no? Yun. So, young people, stay tuned in. Send ang link sa ating mga kapatiran, sa ating mga disciples na talagang kailangan na makapakinig ng ganitong mga talakayan. So, mabre-bless po tayo sa araw na ito. Wag po kayong aalis dahil susunod na po ang The Baptist Lunch. See you tomorrow.